buksan ang ating mga banal na kasulatan, mga kapatid, at atin pong basahin ang ating batayang teksto sa gabing ito na matatagpuan po sa Lumang Tipan sa aklat ni Propeta Nehemias, Kabanatang 8, Talatang 10. Nehemias chapter 8, verse 10, na ganito po ang sinasabi. Winika pa nila, umuwi na kayo at magdiwang. Ang walang pagkain at inumin ay bahaginan ng mayroon, sapagkat ang araw na ito'y dakila kay Yahweh. Ang kagalakang dulot niya ay magiging kalakasan ninyo. Ito po ang salita ng Diyos. Tayo po'y pinagpala ng ating Panginoon sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang banal na salita. Tayo po ay sumandaling manalangin, mga kapatid. Panginoon naming Diyos, sa gabing ito, kami ay lumalapit sa inyo ng mayroong kapakumbabaan. Laki Panginoon ang aming pagpupuri at pagpapasalamat sa iyo na binigyan muli kami ng pagkakataon na kami ay makipagniig sa iyo, makapagpalakas ng aming ugnayan sa iyo at sa aming kapwa at sa aming pamilya. Loobin mo, O Diyos, na ipagkaloob sa amin ang iyong Santong Espiritu. Bigyan mo kami ng pangunawa sa mga salita mo na may hahayag sa galing ito. Buksan mo ang aming mga puso at ng aming mga isipan upang sa gayon, Panginoon, tunay na maibigay sa amin ang nais mo at ganun din, Panginoon, tunay na maipagkaunawa kami sa iyong mga salita na ito'y patuloy na magbibigay sa amin ng giya sa aming mga buhay. Panginoon namin Diyos, samahan mo nawa kami sa aming banal na gawain. Ang lahat ng ito, O Diyos, ay aming panalangin sa tanging pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Hello! Isang mapagpalang gabi sa ating lahat, mga kapatid. Maraming salamat na tayo ay nagkatipon muli sa ating mga tahanan upang bigyan ng pagpapahalaga ang ating midweek and prayer meeting kasama ang ating mga pamilya. Salamat sa Diyos na binigyan tayo ng muling pagkakataon na makapagpalalim at makapagpatatag ng ugnayan natin sa Kanya. At lalong higit, mga kapatid, na tayo ay sa panahong ito'y mabigyan tayo ng kagalakan sa ating mga buhay. Kaya po ang mensahe sa gabing ito, mga kapatid, ay pinamagatang pong, The joy of the Lord is our strength. Sa tunay po na buhay, sa tuwing tayo po ay nahaharap sa mga unfortunate events ng ating mga buhay, mga pagkakasakit, pagsubok, hamon, suliranin, walang katapusan na suliranin sa mga trabaho natin, sa pag-aaral ng mga anak, suliranin ng bansa at iba pa. Pakiramdam po natin at iniisip ay maaaring tinalikuran tayo ng Diyos, kinalimutan tayo ng Diyos. Hindi natin madamay ang proteksyon niya. Nagkakaroon ng mga nega ang ating mga isip, ang ating mga damdamin at unti-unting nawawalan tayo ng lakas at pananampalataya at nanghihina ang ating pananampalataya. Ngunit tayo po kapag lumalapit sa Diyos na nanalangin, unti-unti pong napapanumbalik tayo sa Kanya, napapanumbalik ang kasiglahan at kagalakan. Sa mundo pong ating ginagalawan, napakarami pong nakakapagpahina at nakakapagpa-knockdown sa atin. Kaya tila pati ang kagalakan ay mailap sa atin. Ngunit ang banal po na kasulatan kung ating babasahin at babalik tanawin, ang kasaysayan po ng bayan ng Diyos, makikita natin at mababasa ang mga salitang nagbibigay encouragement upang magkaroon ng kagalakan sa kabila po ng mga pains and sufferings natin. Nawa po sa ating pagbubulay-bulay sa gabing ito ay madiscover natin yung kagalakan na magagamit natin sa araw-araw nating buhay sa pagkikipagtunggali sa mga battles natin habang tayo ay nakikipagtagpo sa Diyos sa ating pong panahon ng midweek and prayer meeting kasama ang ating pamilya. Ang aklat po ni Nehemias sa chapter 8 ay nagbigay pahayag sa desire ng Diyos na magtatag ng kagalakan at pundasyon sa pagsunod sa Kanya. Ang bansang Israel po ay muling itinayo ang pader sa paligid ng Jerusalem at natutunan muli nila kung paano ang mabuhay sa pagsunod sa salita ng Diyos. Most featured at pinaka
Tampok po ito. Napakahalagang araw ito ng banal na kasaysayan, unang pampublikong pagbasang ito ng batas. Hanggang sa panahon pong iyon, isinabuhay po ng bayang Israel ang kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng pananalangin at pakikilahok sa mga seremonya sa templo. Wala silang madama na pangailangan na magbasa ng Biblia. Kaya't yung pagtitipon pong tinawag ni Ezra, ito po'y nagsilbing modelo sa buhay relihiyoso sa pamayanan po ng mga Hudyo. Hindi aalisin ang maringal na pagsamba sa templo ng Jerusalem. Pero mula sa araw po na yon, nagkaroon sila ng sinagoga at ganun din yung bahay na mapagtitipunan ang bawat mga syudad sa araw ng pamamahinga para marinig po nila yung mga salita ng Diyos at makaawit sila ng mga salmo. Si Ezra po ay isang saserdote at dalibhasa sa kautusan at isinugo po ni Yahweh sa panahon po ni Moises. Si Ezra po mismo ang nagtipon nito, kumumpleto ng mga sagradong libro at nagsimula naman ang bagong panahon na ang Biblia ang magiging libro ng lahat at batayan ng kanilang pananampalataya. Nang marinig po at maunawaan ng mga tao ang mga salita ng Diyos, nakadama sila ng matinding panunumbat ng kanilang kasalanan at pagkakasala dahil sa kautusan. Dahil yung kautusan hindi nila masunod. So ang nangyari, sila ay umiyak. Dahil ito ay nagdala sa kanila ng malinaw na kapahayagan ng kanilang spiritual na kalagayan. Ang kanilang pagsisisi at paghingi ng kapatawaran sa Diyos ay nagdala sa kanila ng pagbabago ng buhay. Kaya sinabi ni Propeta Nehemias, sinabi nila sa kanila, umuwi na kayo. Go! Magdiwang, kumain kayo at uminom ng bagong alak. Bigyan ninyo ang mga walang pagkain at inumin. Yung mga walang-wala sa buhay, ang mga mahirap, yung mga walang pagkain, yung mga walang tahanan, yung mga balo, yung mga walang ama, yung mga dayuhan, kasama nilang mag-festive, kasama nila na magdiwang, mag-partake nito. Sapagkat ang araw na ito ay banal kay Yahweh. Kaya huwag kayong malungkot, sabi niya. Ang kagalaang dulot ni Yahweh ang sa inyo. The joy of the Lord is your strength. Napakaganda pong assurance, mga kapatid. Kaya po, walang rason na hindi sila maggalak. Ang pakikinig po sa salita ng Diyos, kalakip ang matapat na pagnanais na sumunod sa kalooban niya, ay nagbunga ito ng isang tunay at taus-pusong kagalakan nila. Ang kagalakang ito na dulot ng Panginoon ay batay sa pakikipagkasundo ng Diyos at ng presensya ng kanyang banal na Espiritu sa kanilang buhay. At ganoon din sa atin. Ito po yung nagpapanatili sa pamamagitan ng katiyakan na tayo ay kanyang pinatawad at ang pakikipisan ng Diyos ay nasa atin. Ninanais ng Diyos ng kagalakan ang maging pundasyon ng ating relasyon sa Kanya. Nais niyang kakitaan tayo ng kagalakan sa kabila ng mapapait at mabibigat na karanasan natin sa ating buhay. At upang maranasan natin ito habang dumadaan sa mga hamon ng buhay, nais ko pong ibahagi, mga kapatid, yung 6 na sekreto mula po sa banal na kasulatan, mula sa ating binasa upang mapanatili tayo sa kagalakan at presensya ng Diyos. Una po, be grateful. When life is full of problems, sickness, pains, dungeons, and defeats, magpasalamat pa rin tayo sa Diyos. Dahil ang pagpapasalamat po ang nagbibigay sa atin ng kagalakan sa ating mga puso. Ipanalangin po natin sa Panginoon na bigyan tayo ng heart na mapagpasalamat. Sapagkat sabi sa banal na kasulatan, isang mabuting bagay ang magpasalamat sa Diyos. Kaysa tayo po'y mag-complain na mag-complain, mag-demand na mag-demand, lalo lang pong hindi maging masaya at mapayapa ang ating buhay. Be grateful dahil buhay po tayo, kasama natin ang ating pamilya. Malayo man po sila, nakapag-ugnay po tayo dahil sa social media. Sa kabila po ng pandemya na at hamon na iba't ibang nakakaharap natin, nakakasurvive po tayo. Ilang beses na ba tayo iniligtas ng Panginoon sa lahat ng ito? May dumarating na biyaya inihahatid sa pamamagitan ng mga inuutusan at ginagamit ng Diyos upang tayo ay pagpalain. Kailangan po natin ng karamay sa panahong nag-iisa. May binibigay ang Diyos ng mga kaibigan natin, kapitbahay, pamilya, mga taong nagmamalasakit sa atin upang tayo po ay damayan at payapain.
and yung kapatawaran na iginawad sa atin ng Panginoon. Kahit hindi tayo deserve, hindi natin deserve, sa mabuti man o masama, habang tayo'y may buhay, let us be grateful. Pangalawa po, be blessed. Pakisabi nga po at pakitapik ang ating mga katabi, mapalad ka. Hindi po malapad ha, mapalad ka at buhay ka. Ang sukatan po ng mundo kung ano yung meron ka, ito yung nagpapaligaya sa iyo. Ngunit para sa Diyos po, ang mapalad ay ang mga dukha, ang mga nagugutom, ang mga tumatangis, sapagkat ang kaligayahan ng mga taong kawawa sa mata ng mundo ay ang pagtitiwala sa Diyos na kanilang tanging mapanghawakan. Mapalad ang mga taong nanganganlong sa Diyos, umaasa at nagtitiwala sa Kanya. Hindi pa ang mundong ito ang sukatan ng ating pagiging mapalad, sapagkat ang kaligayahang binibigay po ng mundo ay panandalian at mayroong katapusan. Sa mundo pong ito'y binibigyan lamang tayo ng dalawang choices, magpakabuti o magpakasama, maging masaya o maging malungkot, magmahal o mamuhi habang buhay, sumuway sa Diyos o sumunod. Nasa atin po ang choice kung nais ba nating maging mapalad o sawing palad. Alalahanin po natin, whatever trials we're going through, there's nothing compared to the blessings we have received. Pangatlo po, be joyful. Napakarami pong hugot ng mga tao ngayon. Sa Facebook, marami tayong mababasa ang hugot ng lahat. Maraming walang contentment sa buhay. Maraming reklamo. Tuloy nakaka-stress ang buhay. Life is too short, mga kapatid. Hindi natin alam kinabukasan pwede tayong mamatay. Hindi po dapat nakafocus ang ating mga worries, ang ating mga isip sa mga worries natin. Andyan na yan. Ibig sabihin, hindi nawawala sa bawat araw ang lahat ng mga alalahanin natin. Live with it. Kailangan tayong maging magalak kahit naroon. Dapat mangibabaw ang kagalakan. Huwag mawalan ng kagalakan sa buhay. Baka hindi po tayo nakakangiti, hindi po nakakatawa, baka pati po yung paligid at pamilya natin, kinakayamutan natin. Hindi tayo masaya. Kapag merong umaangat sa buhay na kapwa, kinaiinggitan natin. Huwag pong ganon. Bagkos, masaya tayo para sa kanila. Baka tayo po ay mapaagang mamatay kung hindi po tayo maging magalak sa buhay. Isipin na lang po natin sa panahon po ngayon, napakahirap magkasakit. Maraming nadadala sa hospital. Kung hindi ka po alive na iuwi, ikaw po ay patay. Napakahirap po talaga. Hirap sa kalooban ng mga pamilya natin. So wag po natin sayangin ang ating panahon, ang buhay sa maraming alalahanin dahil magkakaroon tayo ng diabetes, magkakaroon tayo ng alta presyon, sakit sa puso, maraming sakit. Gusto po ba nating mamatay ng sad face o smiling face? Hindi po dapat nakadepende sa iba at circumstansya ng ating buhay ang ating pagiging masaya. Sabi po ni Lord, gusto ko happy ka. Kaya tingnan nga po natin ang ating mga katabi, ang kanilang mga mukha, ano pong aura at atmosphere ang ating nakikita. Joyful ba o sorrowful ba? Glowing ba o dark? Nangingintab na ba sa kinisan o puro kulubot at pilegis na ang mukha sa kasisimangon? Glorious ba o luminous? Let us be joyful, mga kapatid. Kahit po sinasabing mahirap ang buhay, maraming suliranin, mahirap ang buhay sa mundo, maraming hindi nabibigyang solusyon, dagdag pang nakakayamot na nagaganap, pahirap na nagaganap, nakakapagpabigat sa mga mamamayan, nawa mga kapatid, tayo po ay magkaroon ng kagalakan pa rin. And one more thing, alisin din natin yung ating pagmamataas, yung ating galit sa ating kapwa, maging mapagpatawad tayo. Be humble, take the road of humility. Wag po sana nating patayin ang kagalakan na ibinigay ng Diyos sa atin. Don't kill the joy. Dahil ang tunay na larawan po ng kalakasan ay yung total na kagalakan na nakadepende o nagmumula sa ating Panginoon. Mga kapatid, pinalalakas tayo sa pamamagitan ng kagalakan. Gumagawa at kumikilos ang ating buhay, walang humpay. Sabi ng iba, buti pa si Jollibee, may joy. Tayo rin, may joy. Kaya pag wala at pinatay natin ang kagalakan sa buhay, mawawalan din tayo ng lakas. Sapagkat ang Diyos ang lakas natin, siyang pundasyon, upang hindi tayo malugmok at manlupaypay. Sabi po sa Proverbs chapter 17, verse 22, a joyful heart is good medicine, but a crushed spirit
dries up the bones. Nawa po mga kapatid, ma-discover natin yung powerful medicine na nagmumula sa kagalakan ng Panginoon. Pang-apat po, be healthy. Naging malusog tayo. Dati po'y kumakain tayo ng isang buong lechon, isang buong manok na lechon. Ngayon, dapat kalahati na lang. Pero malaki pa rin yun mga kapatid. Peace lang. No? Mahirap kapag kakain natin alta presyon ang mangyayari. Hindi kailangan madami. Sabi nga, kumain ng masustansya, mag-ehersisyo. Ako po'y akyat baba, akyat panaog sa hagdan itong pastoral house hanggang 3rd floor. Ito po yung aking pinaka-exercise. Talagang pagpapawisan ka. Magpapump ang heart, mabilis at harder. Ay yung mga naglalakad po sa bawat araw, yung mga nakikita ko minsan dyan, walk double, connect with nature. Yung pong mga may sakit na cancer, may karamdaman ng hindi na malunasan. Kapag sila po ay nakaka-connect sa kalikasan, lumalakas sila at napapahaba ang kanilang mga buhay. And then, laugh triple. Tumawa tayo, wag laging nakasimangot, wag laging mainit ang ulo. Tumawa kahit mag-isa lang tayo. Don't take yourself seriously. Mahirap na ang buhay, maraming problema, hindi pa tayo tatawa. And what will happen to us? Huwag nating pahirapan po ang ating mga sarili. Sabi nga, the more you worry, the more you hurry to the cemetery. Gusto po ba natin yun? Nariyan ang Diyos kasama natin. Let us trust God. Huwag nating pagdudahan ng Diyos. Mahal ka ng Diyos, maging sino ka man. Sabi nga sa awit ni Sharon Cuneta. Now and forevermore, sabi sa side A band na awit. Pakiakbayan nga po natin ang ating mga katabi muli at sabihin, God loves you and be happy. Panglima mga kapatid, love without measure. Walang hanggan yung pag-ibig natin. Kaya kailangan matuto tayong magpatawad. Hindi lamang yung kapwa ang pinapatawad natin, kundi pati yung sarili natin. Minsan kaya hindi po tayo nakaka-move on dahil hindi natin mapatawad yung ating sarili. Yung galit natin sa ating kapwa, pagkagalit din natin sa ating sarili. Forgive! Sabi nga po sa awit, dun sa movie ng movie Frozen, let it go, let it go. Pinasikat din po ito ng Colabro boy band. Move on. So in the midst of pandemic, in the midst of our crisis in life, move on. At yung move on means life must go on. Keep moving on. Let us live with it. Gaano man ito kabigat. Live until you die. Inspire before you expire. Love your enemies. Pray for those who persecute you. Magmahal tayo ng walang hinihintay na kapalit. Magmahal tayo kahit ang nangangahulugan ito nang masasaktan tayo sa pagbibigay. Magmahal tayo kahit may kasamang pasakit at paghihirap. Bakit po kailangan natin i-spend ang ating buhay sa pagiging feeling bad or feeling sad? Let us be grateful. Love yourself, mahalin ng kapwa. Sayang ang buhay natin kung ma-expire na wala tayong ginagawa. Hindi tayo nakapagbigay ng inspirasyon sa iba. Be the source of hope and inspiration and joy sa iba. Para naman po may maiwan tayong legacy kapag tayo po ay pumanaw sa mundo ito. At pang-anim po mga kapatid, yung panghuli, be holy. Ito po yung obedience to God. No? Hindi lamang po yung ating pananalangin, pagbabasa ng banal na kasulatan, pakikinig. Pero of course, kasama ito na huwag nating ipusto ng ating pakikipag-ugnay yung pagpapatatag ng ating relasyon sa Diyos at sa kapwa. Mahirap na ang buhay, magulo ang buhay sa mundo, hindi pa na tayo makapasok sa puso ng Diyos na siya lamang yung kapayapaan natin, kalakasan, kanlungan, pag-asa, siya lamang yung kagalakan natin, bakit pa natin ipagpapaliban? Ang Diyos ang ating ultimate source ng buhay natin. Siya ang ating tanging kailangan. Kaya kahit malayo na ang narating natin sa buhay, higit natin kailangan ang Diyos na mag-govern sa ating mga buhay. Madarama natin ang kagalakan at kapayapaan sa buhay kung tayo lamang ay maglalaan ng pakikipag-usap sa Diyos sa pananalangin, pagninilay-nilay, pagbubulay, pakikinig sa kanyang mga mensahe, pagbabasa at pag-unawa sa kanyang mga salita. Huwag sana natin kalilimutan mga kapatid ang araw ng midweek and prayer meeting natin and Sunday worship online. Kahit po gaano tayo kabisi sa ating tahanan, bigyan po natin ng disiplina ang ating mga sarili. Alam niyo po mga kapatid, sa totoo lang, isa sa kinatatakot namin, ako bilang pastor, baka tayo po dumating sa point na
Mawalan tayo ng disiplina sa ating sarili sa pagsamba. Dahil tayo ay nasa ating tahanan lamang. Hindi tayo gigising na maaga dahil anytime naman nakapanambahan tayo online sa worship natin. Pero kahit po sana sa tahanan lamang tayo mananambahan, magkaroon po tayo ng spiritual discipline. And allow the scriptures to fill our hearts, to fill with a desire na magkaroon tayo ng kagalakan buhat sa Diyos. Huwag po nating sayangin ang bawat pagkakataon na tayo po'y nagkakatipon sa ating panahon ng pagsamba, panahon ng nakikipagtagpo sa Diyos, kasamang pamilya, dahil dito nararanasan natin ang kagalakang nagbumula sa Kanya. Ang worship po ay isang celebration sapagkat kinatatagpo natin ang hari ng ating mga buhay, hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon, ang dakilang malilikha, dakilang tagapagligtas at pumapatnubay sa atin. Di po ba't napakasarap maglingkod sa Diyos sa Kanyang bayan? Gawin natin ito habang tayo ay nabubuhay. Dahil habang tayo po'y naglilingkod sa kabila ng nararanasang hamon sa buhay, magkakaroon tayo ng kagalakan. At ang kagalakang ito po'y may papadaloy din natin, may tatransfer natin sa iba at magkaroon din sila ng kagalakan at kalakasan na harapin ang mga hamon ng buhay. At bilang pangwakas, mga kapatid, ulitin ko yung lahat na binanggit na sikreto natin para tayo maging magalak. Be grateful, be blessed, be joyful, be healthy, love without measure, and be holy. Sabi po sa Colossians chapter 1 verse 11, may you be strengthened with all power according to His glorious might, for all endurance and patience with joy. At ganoon din po sa Romans chapter 15 verse 13, may the God of hope fill with all joy. May the God of hope fill you with all joy and peace in believing, so that by the power of the Holy Spirit you may abound in hope. The joy of the Lord is unceasing, unwavering, and powerful. Purihin po natin ang dakilang Diyos sa ating buhay. Dahil sa kagalakang may kalakip na kalakasan na Kanyang kaloob. Sa panahong tayo nangihina, nariyan ang pagbuhos niya ng Kanyang biyaya upang tayo ay mabuhay ng mayroong kagalakan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tayo po mga kapatid ay muling manalangin. Panginoon naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat muli sa gabing ito na binigay mo sa amin. Tunay na biyaya na kami ay muli mong tinipon sa aming mga tahanan. Biyaya na kami ay makapakinig ng iyong mga salita, makapagbasa ng iyong banal na kasulatan. Biyaya, Panginoon, na kami ay makapagdulog ng panalangin sa iyo. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng ito, sapagkat muli mo kaming pinapalakas sa aming mga panghihina. Muli mong ibinabalik, Panginoon, ang aming pag-asa na nawawala. Ibinabalik ang kagalakan na ninanakaw ng lahat ng mga alalahanin sa mundo ito. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy na pagkilos at paggawa mo sa buhay ng iyong buong sanglibutan. Dakilang Diyos, patuloy kaming lumalapit sa inyo. Hinihiling ang pagpapatatag at pagpapalakas sa amin. Panginoon, tunay na ang paligid na aming kinaroroonan, lalong higit ang suliranin ng buong mundo ng pandemya na COVID-19. Marami ang inagaw nito sa amin. Ang hanap buhay, ang mabuting buhay, ang magalak na buhay, ang kabuhayan ng iyong mga anak. Ang lahat, O Diyos, ng pinagkukunan ng resources ay nawawala. Samahan mo ang bawat isa sa amin na patuloy na makapamuhay ng mayroong kagalakan sa kabila ng lahat. Bigyan mo kami ng katatagan na harapin ang bawat araw, bagaman ito, Panginoon, ay mahirap na dalhin at may mga panahong nakakabago. Ngunit dakilang Diyos, kung sa iyo kami lalapit at ang aming mga paglakad ay patuloy na maigiya sa pamamagitan mo. Tunay, Panginoon, na magkakaroon kami ng katatagan at makakasurvive kami sa bawat araw ng aming mga buhay. Dakilang Diyos, patuloy na samahan mo ang iyong buong sanglibutan.
Patuloy nga nawang igawan ang karunungan sa bawat isa sa amin, lalong higit ang mga namumuno sa amin. Patuloy nga nawa dakilang Diyos na ikaw ang magbigay ng katatagan din sa kanila sa lahat ng mga frontliners, sa mga doctors, nurses, sa lahat ng tumitingin sa mga may sakit. Tunay, O Diyos, na sila din ay nangangamba at nahihirapan. Panginoon, bigyan mo sila ng katatagan at kalakasan at mabuting kalusugan, katyagaan at pag-ibig. Ganun din, Panginoon, bigyan mo sila ng power upang mapagtagumpayan ang kanilang mga pangamba at ang kanilang mga takot. At ganun din, Panginoon, sa aming pamahalaan. Patuloy namin nilalapit sila sa iyo. Idinudulog namin, Panginoon, na pagkalooban mo sila ng maayos na kaisipan. Ganun din, Panginoon, ang karunungang buhat sa iyo, na sa bawat pagdedesisyon nila, patuloy na isinasaalang-alang ang kabutihan para sa lahat. Dakilang Diyos, marami kaming nais na idulog sa iyo. Marami kaming nais na hilingin. Ngunit bago pa namin masambit ito, tunay na nakikita mo ang nilalaman ng aming mga puso. Hindi man namin may satinig ang lahat ng ito, Panginoon. Alam namin na ikaw ang nakakatalos ng lahat ng nilalaman ng aming mga puso, desires ng aming mga puso. Panginoon, patuloy nga nawang bigyan mo kami ng kagalakan sa aming mga buhay, upang makapagpatuloy kami na mayroong katagumpayan sa daigdig na aming ginagalawan. Dakilang Diyos, sa iyo din namin ipinagkakatiwala ang aming pansamantalang pamamahinga. Samahan mo nawa kami. Patuloy mo kaming iligtas sa anumang kapahamakan. Patuloy nga nawa nagabayan at ingatan kami at bigyang proteksyon. Dakilang Diyos, patuloy nga nawa na ikaw ang manahan sa amin. Ang iyong paggabay at patuloy na pananatili sa aming mga buhay, ang aming inaasahan sa tuwina. Sa iyo kami naglalagak ng aming pagtitiwala, Panginoon, sapagkat batid namin na ikaw ang may kontrol ng lahat ng aming mga buhay. Ikaw ang tagapanguna sa aming buhay. Sapat nang magtiwala kami sa iyo sa lahat ng magagawa mo, Panginoon, upang kami ay mabigyang kapanatagan at katiwasayan at magkaroon ng kagalakan at kalakasan sa aming buhay. Dakilang Diyos, igawad mo rin ang iyong pagpapala sa iyong mga anak sa pamamagitan ng iyong abang lingkod. At ngayon ang walang hanggang pagpapala, ang kalakasan at kapangyarihang magbubuhat sa ating Panginoong Diyos na manilikha. Ang patuloy na pag-ibig at pagliligtas na buhat sa ating Panginoong Kristo at ang walang humpay na pagkasi at pamamatnubay ng kanyang banal na Espiritu ang siya nawang igawad sa inyo mula ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Hindi po, magandang gabi mga kapatid.